Kayang-kaya may kasamang talon para sa mga ginagawa. Ilulundag, oh Yahweh, purihin siya. Hallelujah! Ang ngalan mo'y itataas, oh Yahweh. Mga kamay, iwagayway, oh Yahweh. Mga paay, ilulundag, oh Yahweh. Purihin siya. Purihin siya. Siya. Ating isigaw! Yahweh, Yahweh, Yung pinakamalakas sa palakpak! Yung pinakamalakas sa sigaw ng hallelujah! Hallelujah, Yahweh! Purihin ka! Salamat, Panginoon. Salamat sa wagas mong pag-ibig. Salamat dahil tapat ang ating Panginoon. Amen, church? Kaya naman, pwede bang ibigay mo yung the best sa palakpak mo sa Panginoon? Hallelujah! Salamat, O Diyos! Salamat, Panginoon. Hallelujah! At sinasabi nga sa salita ng Panginoon sa Panaghoy, 3 verse 21 to 24, sabi dito, ganyan may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala ko, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang hanggan. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Kapatid, anumang kalagayan mo sa oras na to, ikaw man ay nasa panahon na nanghihina, gusto mo na sumuko, nawawalan ka ng pag-asa, napanghihinaan ka ng sitwasyon, napanghihinaan ka dahil ng kasalanan, dahil sa kasalanan. Kapatid, ngayong araw na to, pinapaalala sa iyo ng Panginoon na bumalik ka. Halika rito, iniimbitahan ka ng Panginoon to come to Him. Ano man ang kalagayan mo sa oras na to, hayaan mong yakapin ka ng pag-ibig ng Panginoon. Hayaan mong sa umaga to, sa gabi, hapon na to, ramdamin mo lang ang pagmamahal ng Panginoon. Dahil ang pag-ibig ng Panginoon para sa atin ay wagas at tapat at kailanman ay hindi magbabago. Kaya naman, hayaan mong lumapit ka. Halika, isuko mo yan sa Panginoon. Isuko mo yan sa magumuri sa Panginoon. Ano man ang kalagayan mo, itaas mo yung mga kamay na yan. At hayaan mo sa gabing ito, ramdamin mo lang ang pag-ibig niya. Ramdamin mo lang ang presensya niya. Ramdamin mo lang ang yakap niya. Hallelujah!
wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos na pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat
salamat sa sukdulang biyaya. Hallelujah. O Diyos, patuloy ikaw ang ninanais namin na maranasan. Sa aming pakikinig na iyong salita, patuloy na mangusog ka sa bawat isa. Buksan mo ang puso namin, buksan mo ang aming mga mata, ang aming mga tenga sa pakikinig ng iyong salita. Panginoon, itanim mo ito na malalim sa puso namin at patuloy baguhin mo ang buhay ng bawat isa para sa ikatataas ng iyong glory. Salamat, Panginoon, sa iyo ang pagtakila, pagluwalhati at pagsamba. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you all. Hi, COG fam! Here's what's happening in our church. What an unforgettable revival night we just had for our finale series for this year. See you again for another Heaven and Earth experience only at our Tuesday worship service at Revival Night. In celebration of We Exalt Your Jesus Foundation's 26th anniversary, we present the Legacy Night. Get ready for a night of thanksgiving and purpose and be part of what God is doing through missions. Secure a slot and you may visit WayJ at their booth at the lobby. And COG fam, let's not miss to tune into The Hub for life-changing stories. This Wednesday po yan kasama ang ating friends and family. At sa darating na Kapaskuhan, tunghayan natin kung paanong muling maiilawan ang madilim na daan. Sino nga ba ang ating magiging tanglaw kapag tayo ay nawawalan na ng pag-asa? Alamin ang sagot this December 24 sa ating Christmas kantata. Congratulations to our CLDP students for taking their next step of faith in growing in Christ. We just had a very memorable anointing service. And there's more, guys. Please take note of the schedule of your graduation. Now, to those in the sanctuary, please switch your phones to silent mode and turn off your flash when taking photos during the service. At dito na po nagtatapos ang COG updates natin for the week. Let's prepare our hearts to receive the Word of God. This has been Karina saying God bless and enjoy the service! Amen! Good evening! Sige po, isang malakas na palakpak ng pag-welcome sa presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan ngayong gabi. Ayan. At pwede mo bang itian ang iyong katabi sa kaliwa at sa kanan? Good evening, good evening. Ayan, it's good to see each other again. No, after ng bagyo, tayo po ay iningatan ng Panginoon. Amen po ba? Ayan, meron po ba tayo mga bisita tonight? Ngayon lang po nakadalo sa gawain na ito. Huwag po kayong mahiya. Pwede niyo pong itaas ang inyong mga kamay. So that, ayun, welcome po. Ayan, salamat po sa inyong pagdalo. Welcome. Welcome po sa Church of God Silang. At dalangin ko pong makahanap kayo ng pamilya sa lugar na ito. Mamaya po after the service, meron po kaming libreng kape at tsokolate po doon sa labas. So you can approach our visitors booth. Ayan. At mas makilala pa po namin kayo ng lubusan. Ayan. Salamat po. Ayan. Are you excited to hear something from the Lord tonight? Amen. Pero bago po yan, gusto ko po munang magbigay daan sa ilan pong mga announcement. Ayan, baka po kayo ay may oras, libre po kayo this coming Wednesday. No, tayo pong lahat ay iniimbita. This is open for all. No, on a midweek, baka gusto niyo pong magpahinga sa presensya ng Panginoon. So there will be soaking in God's presence, no, na event. No, it's a midweek service and I pray na tayo ay maka-recharge sa Panginoon on this event. Yan po ay 6 p.m. dito po mismo sa COG Silang Sanctuary. Ayan. At nasaan naman po ang mga nagagandahang kananayan? Pakita nga po ng mga kamay ng mga nanay na naandito. Praise God. Ayan. Tayo pong lahat ay iniimbitahan para sa isang musical play. Ayan po. And it's first time, no, na makakagawa po ng isang musical play ang ating pong mga kananayan. At yan po ay mapapanood natin on Friday, 5 p.m. Yan, no? Excited na tayo, no? Na to see this. Ano ba to? Puro nanay po ang bida dito. At for sure, makaka-relate po tayo. So, I hope to see you on Friday, 5 p.m. dito din po yan sa COG
Sanctuary ng COG Silang. Ayan po. Nasaan naman po ang mga kabataan? Meron ba dito? Ayun, salamat sa inyo mga kamay. At kayo po ay iniimbitahan naman po sa Sabado for a youth fest entitled Come Alive. Ito po ay isang team building activity at masayang event po to. It's a good time to invite your friends. Ang inyong mga katropa ay dalhin natin dito. Sa Sabado po yan, 1:30 p.m. And if you will be attending on that event, you are encouraged po to wear comfortable clothes kasi ito po ay marami pong mga fun games, activities na po at mag-e-enjoy po ang bawat isa sa atin. Para naman po sa mga mahilig sumayaw dyan, meron ba? Yan. Magkakaroon po ng choreo class. Yan, sa Sunday na po ito. And if you're interested po, you can scan the QR code and register. Ayan po, para po tayo ay makasali po sa espesyal na gawain na ito. No? It's a choreo class. All right. So ready na ba tayo to hear something from the Lord? Amen. And tonight po, I want to talk about something that we often hear about during times of crisis or calamity. Ayan, at gusto lang pakita itong picture na to. Nakaka-relate ba kayo? Ano po ba ang meron sa picture? Ayan. Familiar ba? Familiar ba kayo sa nasa picture? Ano po yan? Yan po ay isang go bag. Ayan. At sino po ba dito ang meron ng go bag? Yun, may isa. Salamat. Pilipino po talaga tayo. Ano po? At even if we're being encouraged to prepare a go bag, hindi pa rin natin yan iintindihin. At tayo po ay talaga pong pag dumating yung kalamidad, magpapanik pa rin kasi hindi tayo ready. Hindi natin alam kung anong unang dadamputin. Tama po ba? And what is a go bag? A go bag is something that you prepare before an emergency happens. And ano po yung mga dapat laman ng isang go bag? No, this must contain essential items such as water, food, dapat may pagkain, good for 3 days at least. No, dapat may flashlight. Ano pa ba meron dyan? May gamot, no, medicine, clothes, at ano pang mga kakailanganin natin for an emergency. No, pwede ilagay din natin yung mga mahalagang dokumento para in case of emergency, dadamputin mo lang siya and you're good to go. Yan po ang go bag. Now, that made me think, as Christians po, dalhin natin sa ating spirituality, do we have a spiritual go bag? Are we spiritually prepared? Yun po ang magandang tanong ngayong hapon sa atin. Are we spiritually prepared? When suddenly, when unexpected things came, dala-dala ng buhay, ready ba tayo? Pakitanong nga po yung inyong katabi. Kapatid, handa ka na ba? Ayan, kausapin niyo po yung katabi niyo. Handa ka na ba? Are you ready? Do you have your spiritual go bag? So that when God calls you, when trials come, or when opportunities open, pwede mong sabihin, Lord, I'm ready to go. Or ikaw yung magsasabing, wait lang, Lord. Wait lang, Lord. Ayan po. And yan po magandang pag-usapan tonight. And tonight, we have entitled this message, Go Bag. Go bag, be always ready to go with God. Sandali po tayong yumuko, tayo po ay manalangin. God and Heavenly Father, we honor you today. Thank you for your sweet, sweet presence in this place. Salamat, Panginoon, na sa pag-aawitan pa lamang namin, damang-dama namin ang iyong yakap, ang iyong presensya. And today, God, ikaw po ang pinunta namin sa lugar na ito. Maybe some of us here, Lord, ay pagod sa isang linggong trabaho, Panginoon. Pagod sa mga ganap sa buhay, Lord God. We are not 100%. Maybe some of us are struggling financially, Lord, emotionally, physically, Panginoon. But Lord, we came here for you because it is where we draw strength from your presence, from your word, Panginoon. We draw hope from you. Kaya, Panginoon, kami po ay
We came here with an expectant heart, Lord. Katagpuin niyo po ang bawat isa sa amin ngayong gabi. Lord, kami po ay sama-samang nagpapakumbaba sa iyo. Umaamin po sa aming mga pagkukulang, ano man po ang aming mga naisip, nasabi, nagawa sa mga nakalipas na oras at araw na hindi po nagbigay ng kaluguran sa iyo, patawad, Panginoon. Pakalinisin niyo po ang aming mga puso and hayang ang pusong ito ay maging matabang taniman ng iyong salita. Father, prepare our hearts for your word. May your word be so powerful. Kaya mo ang iyong salita ay magdala ng pagbabago sa aming mga buhay. Purihin ka, sambahin ka. To you be all the glory, honor, and praise. This we pray. In Jesus' name, amen. And amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So when we speak about go bag, it speaks about preparation. Ginawa kong go bag yung title para mas madaling tandaan that the Lord would want for His children to be prepared, to be ready at all times. In fact, marami pong verses sa Bible ang nagpapaalala at nag-uutos, bibigay ng instruction, saying, be prepared, be alert, be ready. No? And this is the Lord wants for His children na madadatnan kanyang handa sa kanyang muling pagbabalik. Excited po ba kayo sa muling pagbabalik ng Panginoon? Pwede bang pumalakpak yung mga excited na excited? Thank you, Lord. Thank you, God, because we are all recipients of that promise that one day, Jesus will come back. Babalikan niya tayo, kanyang mga anak, at isasama niya tayo doon sa paraisong kanyang inihanda. Wow. It's an exciting thing. Pero along the way, hindi kasi sinabi ng Lord kailan eksakto. Yan po ba? Pero meron po siyang ni-reveal, hindi po sikreto sa atin ang kanyang muling pagbabalik. In fact, meron po siyang inilagay na mga senyales, no? And it's found in the book of Mark, chapter 13. The whole chapter of it, when you read it from verse 1 to verse 37, you will see there lahat ng mga signs of the times. Signs of the end times. Inisa-isa doon ng Panginoon, ito yung mga senyales na malapit na akong bumalik. At ano yung mga senyales na yun? Nakalagay po doon, there will be rumors of war, mag-aaway-away ang mga bansa, there will be famine, there will be earthquakes, volcanic eruptions, rise of false prophets, yan po mga sinasabi, at magiging masama at magiging mas sobrang sama ng mundo, mag-aaway-away ang pamilya, anak sa magulang, magulang sa anak. Kung kaya't itong nararanasan natin ngayon ay hindi na po bago. Amen po ba? At bilang Kristiyano, sana ikaw ay hindi na natatakot, hindi ka na nagugulat, because it's really going to happen. As mentioned in the Bible, ganun talaga, papunta talaga tayo doon. Yun talaga po yung senyales na siya ay muling babalik at malapit na siyang dumating. Ang tanong dito, are you ready for that second coming? Paano kaya tayo madadat na ng Panginoon? And what is the instruction here after po na inisa-isa ng Panginoon yung mga signs na yon? On verse 32, but about the day or hour, no one knows. Wala nakakaalam nito. Not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Verse 33, be on guard. Be alert. You do not know when that time will come. Verse 34, it's like a man going away. He leaves his house, puts his servants in charge, each with their assigned task, and tells the one at the door to keep watch. Verse 35, therefore keep watch, because you do not know when the owner of the house will come back, whether in the evening or at midnight, or when the rooster crows, or at dawn. And if he comes suddenly, do not let him find you sleeping. What I say to you, I say to everyone, watch. Ito po ang instruction ng Panginoon. He would want for us to always be ready. Pakisabi nga po sa katabi, kapatid, bawal matulog.
Matulog in the sense na hindi sa sleeping na alam natin, kundi ayaw ng Panginoon, madadatnan ka niyang malayo sa Kanya. Tama? Walang alam, hindi ready. And that's why the Word is telling us, watch. Be watchful, be alert, be ready. And so, ano ba ang preparation na kailangan nating gawin? Let me just bring you back to our topic, go bag. Ayan, dalhin natin to sa spiritual aspect. Kumusta ang iyong spiritual go bag? What's inside that spiritual go bag? Or do you have your spiritual go bag ready? Magkalabasan tayo ng bag. Bag reveal, anong laman ng bag na yan? Para masabi mong ikaw ay ready, ikaw ngayon ay handa nang humarap sa Panginoon, what would be inside that spiritual go bag? Meron po akong 5 essentials na ibabahagi sa inyo na dapat laman ng ating spiritual go bag. And first, na dapat lamanin ng ating spiritual go bag is God's Word. God's Word. How do we value God's Word? Ano ba halaga nitong salita ng Diyos sa buhay natin? Ano ba ang papel nito sa buhay natin? Alam niyo po, in our emergency bags, dapat meron kang flashlight. Ayan po ba? Mahalaga yun. Dapat yung emergency bag mo may flashlight. And so, even in your spiritual go bag, you got to have God's Word in you. Why? Because in Psalms 119 verse 105, it says here, your Word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang salita ng Diyos pala, ang siyang magtatanglaw sa ating buhay. Ang salita ng Diyos pala, ang liwanag sa ating buhay, kung kaya't hindi tayo mabubulagan sa mga sitwasyon. We wouldn't be walking in this journey, in this life, blinded, because we have the light of the Word. Amen po ba doon? Ganun ba ang value ng salita ng Diyos sa iyong buhay? Ito ba ang iyong liwanag kung kaya't hindi pwedeng walang salita ng Diyos? Or else madidisgrasya? Or else hindi ko makikita ang tamang daan, pwede akong maligaw? Alam niyo po, ang napipicture out ko po in this verse is the kind of light that you have when you're driving a car. Sa mga drivers po dito, pag binuksan mo yung ilaw ng kotse mo, yung inaabot ng liwanag na yun, sapat lang. To light your feet and to light your path. When you're driving your car going to Baguio, pag binuksan mo yung ilaw, hindi naman yung ilaw mo Baguio agad yung tinuturo. Meron bang ganun dito yung kotse mo, pag binuksan yung ilaw, ang layo ng range? Nope, walang ganun. That light is just enough para hindi ka malulubak. Just enough para alam mong tama ang linya mo. As you drive in this life, ganun dapat yung salita ng Diyos. Sapat para tanglawan ang iyong daan upang hindi ka maliligaw ng landas. Amen. That's how powerful the word of the Lord is. Kaya ito ay pinahahalagahan natin sa ating buhay. Hindi pwedeng wala nito because when we go through dark valleys, bright mountain tops, hindi po laging smooth ang journey ng buhay. It's a roller coaster ride. It's a roller coaster of emotions. There are suddenlies, biglang may bumpy road along the way. At pag wala ang liwanag ng salita ng Diyos, tayo po ay mapapahamak. Amen po ba? Kaya po ang gentle reminder ni Lord sa atin, when you don't know what to do, go to the Word. When fear comes, kasi nakakatakot ang mundo, nakakatakot ang mga nangyayari, it's very unstable. Our economy is very unstable. We have a government na ang gulo, nag-aaway ang ating mga top leaders. And we just don't know what will happen next. It's really frightening. Maybe your business is shaking, your life itself is shaking, your marriage is rocky. You just don't know what to do. And kakainin ka ng takot na yan. So I pray, when fear comes, meron kang salita ng Diyos na panghahawakan. Amen po ba? And when you are weak, kasi hindi po tayo laging malakas. Amen?
Feed on the Word. Sino po ba dito ang meron pa pong physical Bible? Bukod sa Bible na nasa cellphone mo at tablet, meron bang may dalang Bible ngayon? Physical Bible? Wala na? Oh, lahat tayo teki na, ano? Ako po ay meron pong devotional Bible na ganyang kakapal, New Living Translation. Medyo gutay-gutay na siya. Pero ayoko po siyang palitan. Why? Kasi ang dami pong usap namin ni Lord. Ang dami pong encounter ng Panginoon sa akin on that Bible. And nililinyahan ko po yun. Highlighted. Kasi bakit? When I am on my weak point, totoo po, nanghihina tayo. Walang exempted. When I am on my weak point, walang magi-encourage. Some people would just look at you na parang napaka-strong naman ito. Matatagpo mo yung sarili mo, walang magko-comfort. But you know, when you go to the Word, when I go to the Word, tumatama ang tono ng utak ko, nagiging positibo ako, lumalakas ako, nakaka-bounce back ako. And that's how powerful the Word of the Lord is. And I pray that you do the same. Sana hindi mo kinakatamaran ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Sana hindi ka nakokornihan sa salita ng Diyos. Sana ay ninanamnam mo ang bawat salita. And that's where you encounter the Lord. Fresh revelations always from the Lord. Amen. Ito po dapat ang role ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Just like a flashlight. A flashlight. Na siyang magbibigay po ng liwanag sa bawat isa sa atin. Second thing na kailangan laman ng go bag mo, spiritual go bag, is obedience. Everybody say, obedience. Ano ba tong obedience? Ang hindi natin gusto, minsan mahirap talagang gawin to. But you know, what's the instruction of the Lord in James chapter 1 verse 22? But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Pwede pala yun na every Sunday nag-church ka, nagbabasa ka naman ng Biblia, pero naluloko ka pa rin ng kaaway. Naluloko pa rin itong sarili na ito. Nawawala pa rin to sa tono, nawawala pa rin to sa hulog. Bakit? Pwede pala. Bakit? Kapag pala, pinapakinggan lang natin, pero hindi natin gustong sundin. Kasi hindi lahat ng mababasa mo sa Biblia o maririnig mo sa pulpito ay pabor sa'yo o gusto mo. And sometimes the word would be so powerful, so painful, na parang gusto mo sabihin, ibang verse na lang, Lord, wala bang iba? At ang hirap sumunod. You know, reading the Bible is one thing, but living to it is another thing. Kaya hindi po ganun kadali. But then, if you are a ready Christian, kailangan magiging ready Kristiyano. Hindi ka lang just informed, but you are also obedient. The same way, when emergencies are coming, when there are super typhoons coming, tama ba? Meron pong prior to the disaster or to the calamity, there will be announcements, there will be instructions, there will be weather forecast. At hindi naman nagkukulang pong ating gobyerno doon. Mag-a-announce yun, lumikas na kayo. Minsan sa mga barangay, umiikot. Nag-a-announce, alis na kayo, lipat na kayo, punta na kayo sa evacuation center. But look at the people. Are they willing to hear? To listen, to obey? Kaya ano nangyayari? Yung mga nalubog, namatay, matigas ang ulo. Hindi lumikas agad. Nadadala natin yan sa ating Christian life. The Lord always provides word. Always provides His fresh word for us. Every day, every Sunday, we'll be hearing God's instructions. Sinasabi ng Panginoon sa'yo, ito yung tama, ito yung gawin mo, ito yung gusto ko para sa iyo, anak. But we are just, alam niyo yun, too complacent na ignore. Hindi natin papansinin at nahihirapan tayong sumunod. Sumunod sa instruction ng Panginoon. But a ready Christian is not just informed. We must be obedient. Kaya po, ang sinasabi sa atin ngayon, reminder ni Lord, pack your yes before God even
Before God even asks. Pwede ba yun? Bigyan ka ni Lord ng obedient heart. Obey quickly even when it's uncomfortable. Kasi mahirap talagang sumunod kapag hindi ako to, iba tong pinagagawa ni Lord. Uncomfortable. The Lord would be bringing you to something that you have not done before. The Lord would be asking you to do things that you have not done before. Alam nyo, kahit yung magtaas lang ng kamay, when the Lord would be wanting you to raise up your head, parang ang hirap. Nakukurnihan tayo doon, ang hirap. Well, hindi lahat pabor sa atin yung pinapagawa ng Lord. Pero alam niyo po, pag meron tayong obedient heart, God would give us the ability to obey Him. Amen po ba? Magugulat ka sa kaya at pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay mo kapag sumunod ka. Pinili mong sumunod. Pakisabi nga sa katabi, pakitapik kasi nagiging seryoso na ang usapan. Kapatid, sumunod ka naman. Sumunod ka naman. Because delayed obedience is still disobedience. Baka may pinapagawa ang Panginoon sa atin, matagal na yan, natatagalan na. Delayed obedience is still disobedience. Third, na kailangan laman ng ating spiritual go bag is belief. Faith. Isang klase ng pananampalataya na hindi natitinag ng anumang bagyo ng buhay. Faith that is unshakable, unwavering, fireproof kind of faith. Hindi klase ng pananampalataya na pag nahirapan, nawawala. Hindi klase ng pananampalataya na pag hindi na okay ang buhay, hindi na makita sa church. Hindi klase ng pananampalataya na nagagalit sa Diyos kapag hindi pabor sa kanyang nangyayari. Hindi klase ng pananampalataya na nangangayaw, nagli-leave the group. At ayaw magpa-connect. At ayaw magpa-kumusta. Ang gusto ng Panginoon ay isang pananampalatayang buo, fireproof. Hindi apektado ng kung ano man ang nangyayari. That kind of faith, believing that God is working even when you don't see results yet. Kasi pinakamahirap i-exercise yung pananampalataya kapag meron kang hinihingi sa Diyos, napakatagal na, tapos parang walang nangyayari. Bakit kailangan yung faith? Faith is the fuel that keeps your journey moving. Day in and day out, God would be challenging us to exercise our faith. And in Hebrews chapter 11 verse 6, sabi dito, but without faith, it is impossible to please Him. Ang goal nitong buhay na to ay mabigyan ng papuri ang Panginoon. Ang goal nitong buhay na to ay mapangiti ang Panginoon. Ang goal ng buhay na to ay mapasaya ang Panginoon. For whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Yan ang instruction ng Lord. Kasi pag tao yung piniplease mo, nadidisappoint ka dun eh. Kasi minsan ginawa mo na yung best mo, hindi pa rin sapat. Pero ang Panginoon, kailangan lang ng matinding pananampalataya na, Lord, hindi ko man nakikita ngayon, pero alam ko, andyan ka, buhay ka, may kaya at pwedeng gawin ka sa buhay ko. At hindi mo ako iiwan, malalampasan ko ang lahat ng to. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Hallelujah! And that faith is required to please God. Para mapangiti mo siya, ang hirap lumapit sa isang Diyos na pinagdududahan mo. Isang klase ng pananampalataya na solid, walang duda, buong-buo. For he who comes to God must believe that He is. Yun ang unang-una, unwavering faith. Hindi, alam ko lalampasan ko to. Alam ko dadaanan ko lang lahat ng to. Maaayos din to kasi andyan ang Panginoon. And today, this is the gentle reminder of God. Keep your faith packed in your spiritual go bag through prayer. Kung struggle ka na sa pagbabasa ng Biblia, kasi alam ko busy ka, pero sana yung panalangin, huwag mawala sa'yo. Because it is in your utterance, in your prayer, that you
Express your faith into God. Ang hirap naman, lalapit ka sa Diyos pero hindi ka sigurado kung sasagutin ka niya. Kailangan buong-buong, walang pagdududa, that when you come to God in prayer, asking for healing, kaya kanyang pagalingin. When you come to God asking for your protection, kayang-kayang gawin ng Panginoon yun. At walang imposible. That kind of faith. So that this mouth would be speaking faith, not fear. And we can trust God's plan even when it's uncertain. Wala man ako nakikitang maganda ngayon, Lord. Pero alam ko, andyan ka. Andyan ka. And you are very much involved. Nagtitiwala ako that you are just doing something inside of me. At ito ang nais ng Lord. He's actually preparing our hearts when hard days, difficult days would come. Then, itong faith na to kailangan yan gamitin para lalong tumibay. Amen po ba? At pag nalampasan mo yung pagsubok, marirealize mo kaya pala dinaanan ko lahat yun kasi may tinuturo pala ang Panginoon. That kind of faith. Fourth, ano bang dapat meron ang iyong spiritual go bag? This refers to the armor of God. Kung ang emergency bag mo, merong mga damit, merong clothes for protection. Dito, merong armor of God. Ano ba to? It's found in Ephesians chapter 6. Magandang i-devotion po. No, basahin natin, medyo mahaba po ito. Pero ano ba yung armor of God? This includes the belt of truth, the breastplate of righteousness, the sandals of peace, the shield of faith, the helmet of salvation, and the sword of the Spirit. So that we Christians are protected from head to foot. Bakit kailangan tong armor of God? Because every day is a battle. And you cannot go to that battle unprotected. Kasi seryoso ang kaaway. Nawasakin ang buhay mo. The devil came to steal, to kill, and to destroy. Ang gusto ng kaaway, nakawin ang galak sa puso mo na nilagay ng Panginoon. The joy of your salvation, yun yung nanakawin niya. Nais ng kaaway na patayin ang iyong pag-asa. Even kill your faith. Kasi ayaw ng demonyo na mapapalapit ka sa Diyos. Kung kaya araw-araw pahihirapan ka, the flaming arrows of the enemy is there para paayawin ka, pahintuin ka sa pagsunod at pananampalataya sa Diyos. And he is even dead serious to kill and destroy your life. Kaya, napakabuti ng Diyos kasi nag-provide si Lord ng baluti, armor, na pwede mong ilagay sa iyong spiritual go bag so that you carry it with you every single day. Armado ka. Protected ka from the flaming arrows of the enemy. Amen po ba doon? Kahit hindi ka isang Kristiyanong talunan, the instruction of the Lord is, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the devil's schemes. Panalo ka naman na talaga eh. Nung araw na tinanggap mo si Lord, panalo ka na. Pero pinagmumukha kang talo ng demonyo. Bakit? Dinadaya niya tayo. Pero yung totoo nun, kapag nasa iyo ang makapangyarihang pangalang Hesukristo Jesus, nananangan yan sa puso mo, tagumpay ka na, kapatid. Pwede mong palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. And so, in your spiritual go bag, wear the truth like a belt. Pag marami ng boses, magulo ng paligid, lahat sila tama, maraming message, ano ba yung totoo? I pray that you will get it from the belt of truth of the Word of God. And you put on the righteousness para kahit lahat ng nasa paligid mo, liko, ikaw magsusumiksik at pipilitin mo mamuhay ng tama as you carry with you the breastplate of righteousness. And you carry with you the shield of faith. When the enemy would try to battle in your mind, sinasabi ng demonyo, hindi ka sapat, hindi ka kamahal-mahal, pangit ka.
Pag sinasabi ng kaaway, wala ka ng pag-asa. Sinasabi ng kaaway sa'yo, ayan ka na naman, umulit ka na naman. Wala na talaga, ikaw na yan, wala na. Ganyan ka na. The enemy would be injecting those negative thoughts in our minds and in our hearts. I pray that you will have the shield of faith. At mabilis mong sasagutin, hindi totoo yan. Mahal ako ng Diyos. Hindi totoo yan. May isang Diyos na nagmamahal sa akin. And so you carry the sword of the Spirit to fight temptation. Alam nyo, araw-araw may temptation. And I pray, you will not choose to give in to that temptation. Kasi ang kaaway, yun lang naman ang kaya niya, tuksuhin ka. It's up to you kung magpapatukso ka. But as you carry with you the armor of God, you will be undefeated. You will be prepared. A prepared Christian, a ready Christian, at hindi ka madadatnan ni Lord ng hindi ayos. Hindi ka madadatnan ni Lord nalunod sa kasalanan. Hindi ka madadatnan ni Lord ng tulog. Blinded. Dead. Dead spiritually. Kundi madadatnan kanyang handa sa kanyang muling pagbabalik. Lastly, ano pang dapat meron ng iyong go bag? Your spiritual go bag should contain grace. Grace. Bakit? Kasi hindi tayo perpekto. We all fall short of His glory, right? Amen po ba doon? Kahit anong pagsusumikap, lahat tayo may kahinaan. At yung kahinaan na yun, pwedeng magpabagsak, pwedeng tuluyang magpahina ng iyong pananampalataya, magpahina ng iyong kapit sa Diyos. Those weaknesses na pabalik-balik, paulit-ulit sa buhay natin, ang hirap alisin, ang hirap maka-recover. Pero sapat ang biyaya ng Panginoon. Ilang beses tayo sumasablay. Salamat sa Panginoon kasi hindi niya tayo binibilangan ng kasalanan. Hindi niya binibilang ilang beses ka nagkamali, ilang beses ka lumayo sa Kanya, ilang beses ka umayaw. Hinihintay niya yung araw na babalik ka. At pag bumalik ka, walang paghuhusga. He will just stretch His hand and embrace you. Accept you for who you are. Parang sinasabi niya, anak, lika dito, ang kulit mo. Mulit ka na naman, halika dito, lilinisin kita ulit. Papatawarin kita ulit. Mamahalin kita ulit. That's grace. All of us here is undeserving of that grace. Hindi tayo worthy. Doon sa kabutihan na yun, doon sa biyaya na yun. We all fall short of His glory. Walang sino mang karapat-dapat sa atin. Sa presensya ng Panginoon. Salamat sa mayaman niyang grasya. It's all by God's grace that we can raise up our hands in worship. It's all by God's grace that God answers our prayers. It's all by God's grace na nililingon tayo ng Panginoon. Pinagagaling, iniintindi, minamahal. Kahit dun sa mga panahong kahit tayo hindi natin kayang mahalin ang ating sarili. That's grace. You know, just like Paul, in his earthly ministry po, Paul has given this thorn of the flesh, representing weakness. The thorn could be sin, could be a form of weakness, pwedeng sakit, no? Hindi masyadong na-mention sa Bible, but it was a thorn of the flesh na nagpapahina kay Paul. Nagpapahinto, humahad lang upang hindi siya fully makatodo sa Panginoon. Kaya at one time, Paul prayed, sabi niya, Lord, pwede ba bang tanggalin tong thorn of the flesh? Lord, alam ko kaya mong alisin to eh. Alam ko kaya mo kung pagalingin dito eh. Pero ano po ang sagot ng Panginoon sa kanya? This is now Paul, and this is Paul speaking. He, God, said to me,
My grace is sufficient for you. For my strength is made perfect in weakness. Kaya pala, yung mga weakness natin, ang tagal, hindi naaayos, hindi nagiging perfect yung buhay. Fully, hindi nagiging perfect. Bakit? Kasi kailangan merong thorn of the flesh. Meron talagang weakness para didepende ka sa Diyos. At sa iyong kahinaan, magiging kalakasan mo ang Panginoon. That's grace. That's the beauty of grace. That in our weakness, naha-highlight yung kapangyarihan ng Panginoon. Kaya pala may mga panalangin hindi nasasagot. Ano ba yung thorn of the flesh mo? Yung relasyon mong hindi maayos-ayos? Yung komplikado mong buhay? Ang tagal na. Yung panalangin mong walang sagot. But the Lord would be allowing us to go through this thorn, weakness, so that the power of God may be seen on us. Therefore, most gladly, Paul said, I will rather boast on my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Para nakakatayo ako, hindi dahil okay ako, pero dahil okay ang Diyos ko. Nakapagpapatuloy ako sa buhay, hindi dahil smooth ang lahat, hindi dahil perfect, pero dahil meron akong perfect God. Ginawang hindi perfect ang buhay para lumapit ka sa isang perfect na Diyos. And that's grace. We are all recipient of that grace. Undeserving. Kaya dapat nilalagay natin to sa ating spiritual go bag. Bakit? Kasi doon sa mga moment ng weakness, papakialaman pa rin ng kaaway yun. Gagamitin pa rin ng kaaway yun against you. Minsan sasabihin ng kaaway sa'yo, ayan o, born again ka pa kasi ayan, naghihirap ka tuloy. Gagamitin ng kaaway against you yung mga weaknesses na yun para hindi ka magpatuloy. Panghinaan ka ng loob at hindi ka magtiwala. But you know, the Lord had provided us with grace. And His grace is sufficient. Sapat ang biyaya ng Diyos. Sukdulang biyaya ng Diyos sa bawat isa. And the Lord is telling us, lean on God's grace. Sumandal ka lang sa Diyos. Sumandal ka lang sa biyaya at awa ng Panginoon. Hindi sa galing mo, hindi sa talino, hindi sa abilidad. Maayos yan kapag kasama mo ang Panginoon. And because all of us are simply recipients of God's grace, let us show grace to others as well. Pwede ba yun? Maging patient tayo sa isa't isa. Because none of us here are perfect. None of us here is qualified. Lahat tayo to palpak, sumasablay. Bawat buhay na narito are just under construction. Kulang na lang maglagay tayo ng karatula dito. Sorry for the inconvenience, I am under construction. Inaayos ng Panginoon, araw-araw. Kung kaya't maging patient tayo sa bawat isa, showing grace over one another, sowing seeds of kindness. Why? Because every day is just another chance because of grace. Thank you, Lord, because you are a God of many chances. Magkabilangan tayo ng sablay. Ilang beses ba tayo nadadapa? Backslide, balik. Repeat, repent. And here is the Lord. Every time we come to Him with a broken heart, with much humility, ayakapin ka lang niya. Ibigyan ko ulit ng another chance. And this is grace. We are all undeserving of these chances. Kaya ito, dapat dala-dala mo to. Bakit? Kasi mayroong talagang panahon na sasablay. At sana sa araw na sasablay ka, matututunan mo ang bumalik.
Because no matter how strong you are, there will always be days of weakness. And God reminds us that it's not about us. It's about God's power in our lives. Amen po ba? Pwede ba natin minsan papalakpakan ng Panginoon? Salamat, Panginoon, sa biyaya mo. Sa biyaya mo lamang, Panginoon. Salamat. How do I end this? Pwede ba tayong mag-reflect ng konti? Kumusta ba kayo? Kumusta ba ang buhay natin? How's our spiritual go bag? What's inside that go bag? Kumusta ba ang iyong pagbabasa ng salita? Tumatamlay na ba devotion? Or nawawala na ba tayo ng gana? Nawawala na ba tayo ng oras dito? How do we value God's word? Paano natin nilalaban to sa kabila ng pagiging busy nating lahat? I pray that we would have this God's word for direction. May struggle ba tayo sa pagsunod? Na alam mo naman yung tama pero ayaw mo lang talaga or nahihirapan ka lang. Kumusta ang iyong pananampalataya? Fluctuating ba? Taas baba? Taas baba? Well, dalangin ko, okay lang yung taas baba, huwag mo lang hayaang mag-flatline. Kasi pag taas baba, okay pa yan. Ibig sabihin, buhay pa. Amen. Kumusta ba yung ating pananampalataya? Konting-konti na lang ba? Bibitaw na? Kumusta yung ating armor? Kinakalawang na ba yan? Hindi natin nagagamit yan. Hindi natin yan sinusuot. Nakakalimutan nating dalhin yan. Araw-araw ng ating buhay. At kumusta ba ang grasya ng Diyos sa atin? Are we really enjoying it? Or sana hindi naman natin inaabuso ang grasya ng Diyos? Sana hindi mo sinasabi, patatawarin naman ako ni Lord, so sige, magkakasala na ako ngayon. Sisimba na lang ako sa Sunday. I pray that we are not abusing God's grace. Church, God is telling us to be ready. Not just during emergencies, but for everyday life with God. Knowing na isang araw dadating si Lord, babalik siya, at madadatnan kanyang handa. Or if not, I pray that we are ready kapag isi-send out ka ni Lord. Ready ka to stand when others are falling. And ready ka to serve. And when God says, go, you won't panic. You'll be prepared. At hindi mo sasabing, Lord, wait lang, di pa ako ready. Kundi ikaw ay ready to go with your God. Today we have talked about the importance of being prepared. Kasi hindi natin alam ang oras at araw ng kanyang pagbabalik. Kaya magiging handa tayo. Kumusta ba tayo? Maybe you are seated there, but alam mo sa sarili mo, konting-konti na lang, Panginoon. And this heart is just empty. This spiritual go bag is just empty. Habang nakaupo ka dyan, nahirapan ka na, struggling ka. Kapatid, I have a good news for you because tonight, God can repack your go bag. Your spiritual go bag. Pwedeng punuin ulit yan ng Panginoon. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo ngayong gabi? Let us close our eyes and feel the presence of God. Wala muna tayong pakialamanan sa ating mga katabi. And let's just dwell in the presence of God tonight. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Salamat, Panginoon, kasi mahal mo lang kami ng sobra-sobra. Minamahal mo lang kami ng sobra-sobra na ayaw mong maiwanan kami. Na gusto mo sa iyong pagbabalik, babalikan mo kami. Kasama kaming babalikan mo. At isasama mo sa langit na pinangako mo. Panginoon, salamat. Thank you, Lord, because you don't want anyone to perish,
but have eternal life. Thank you for your powerful message tonight, Lord. Reminding us na kailangan naming maghanda, Panginoon. But tonight, Lord, kami po ay umaamin sa iyo. Hindi kami ay 100% okay, Lord. Yung spiritual go bag namin, Panginoon, patawad po, pero nakakalimutan namin ang iyong salita. Hindi namin napaprioritize yung paglapit sa iyo. Yung pananampalataya namin, aandap-andap. Nahihirapan po kaming sumunod. Lalo na sa mga panahong hindi namin naiintindihan, Panginoon. Lord God, even your armor, hindi namin yun ramdam. Lord, napagsasamantalahan kami ng kaaway. Kasi hindi namin dala yung armor na binigay mo sa amin. Panginoon, even your grace. Patawad, Panginoon, kasi minsan yung grasya na yan, naaabuso namin. Patawarin mo po kami. Ngayong gabi, Panginoon, buong pagpapakumbabang nais naming lumapit sa iyo at sabihin, Lord, punuan mo po kami. Refill our go bags, our spiritual go bags. Fill our empty hearts tonight, Panginoon. Kapatid, kung yan yung panalangin mo, pwede mo bang itaas yung kamay mo? As a sign of surrender, Lord, maamin ako, kailangan kita, Panginoon. Pwede mong itaas yung kamay mo habang ang lahat ay nakapikit. Let's just be very honest to your God so that He can freely move tonight. Just be honest with your God, Lord. I need you. Fill me. Fill my go bag. Lord, prepare my heart. Kapatid, kung ikaw yan, ikaw na nagtaas ng kamay, binubuksan ko ang altar ng Panginoon ngayon. Halika, lapit ka sa altar ng Panginoon. Mananalangin tayo, magpapapuno tayo sa Panginoon. Ikaw na nagtaas ng kamay, hindi nakakahiya. I invite you to come into the altar of the Lord and just be very honest before God and say, God, I need you today. As the praise and worship sings, I invite you to come. The altar of the Lord is open. God is here waiting for you. Come. Come. Lapit ka. Lapit ka, kapatid. Ilapit mo sa Diyos yan. Papuno ka uli sa Panginoon. As we worship, come. Come. In Jesus' name. In Jesus' name. Let us worship. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds deep as waters. Your sovereign
oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Hallelujah, hallelujah. Can we give the Lord our best clap offering? Hallelujah. Hallelujah. Pwede ba nating itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? Pray this prayer with me. Lord, Lord, thank you. thank you. Thank you Thank you for loving us, for loving us, loving me loving me unconditionally. unconditionally. Today, Lord, Today, Lord, we receive your word. we receive your word. We receive We receive an obedient heart. an obedient heart. We receive faith. We receive faith. And we receive and put on. We We receive receive and put on we receive and put on your armor. your armor. And we receive And we receive your grace. your grace. In Jesus' name. In Jesus' name. Panginoon, madatnan mo nawa kaming tapat na nananampalataya sa iyo. Salamat po sa gabing ito. Salamat sa paalaala na kami dapat laging maging handa sa iyong muling pagbabalik. Salamat po, Panginoon. Today, church, let us worship our God with our tithes and offering. Pwede ba nating itaas ang ating mga kaloob at handog sa Panginoon? Lord, nais ka naming purihin at sambahin sa pamamagitan ng mga kaloob at handog na ito. Ito po ay pagsunod sa iyong salita. Hindi po ito bayad, Panginoon, kasi hindi namin kayang bayaran ng kabutihan mo, maging ang iyong mga salita. Lord, please accept and bless this tithes and offering. Magamit lamang po sa ikalalawak pa ng iyong kaharian dito sa lupa. Salamat po, Panginoon. Tonight, Father, as I dismiss your people, I pronounce blessing, guidance, anointing. We bring home your peace, your joy, your love. May you find us faithful. May you find us ready. This we pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And all shouts aloud, amen and amen. Have a blessed week ahead. God bless you, church. See you again next Sunday. Announcement po for sa ating sa congregation po, sa owner po ng motorcycle with the plate number 938QCH. Naiwan po yung susi dun sa motor. So please approach po yung ating OIC para po makuha niyo po yung susi. Salamat po and God bless. Again po, 938QCH. Salamat po and God bless.